Hello mga kasari, sis and bro. Good morning. Today is November 7, 2024 and it's already 9 o'clock in the morning. So good morning, good morning, good morning. For today's video guys, ay nice ko lang i-share sa inyo ang mga paninda. Ano na ba ang mga panindang pwede nating ibaba dito sa ating store sa ngayon? Kasi may mga paninda naman na pwede nating ibaba dahil bumaba na rin ang presyo. And then, ano-ano naman ang mga dapat na nating itaas na mga presyo ng ating mga paninda dahil sa mga nagtaas na rin ang mga panindang yon. So, ano-ano ba? So, keep on watching guys. Isa sa mga panindang pwede na nating ibaba ang presyo, mga kasari, sis and bro, ay ang bigas. Kasi po sa ngayon ay bumaba na rin po ang presyo ng mga bigas. So dito sa aking munting sari-sari store ay ibinaba ko na rin po ang presyo ng aking mga bigas. Tulad po nitong premium rice. Ang aking premium rice ay 48 na lang ang per kilo. Ito ay dating 50 ang kilo. Sa ngayon ay 48 na lang ang aking bentahan. At ito namang Angelica na dating 56 ay 54 na lamang ang aking bentahan sa ngayon. Then itong Hasmin na dating 58, ang bentahan ko na ngayon ay 56. At ang aking Coco Pandan, yan po ay Coco Pandan, ang aking bentahan dati ay 60, na sa ngayon ay binibenta ko na lamang po ng 58 per kilo. So kung napapansin nyo po ay 2 piso ang aking ibinaba sa aking mga panindang bigas. Yun pong 2 piso na baba ay malaking bagay na rin po sa ating mamimili. Sa bawat kilo na mababawas sa kanilang konsumo sa bigas ay malaking bagay na rin po yun para sa kanila. So since nagbaba naman po ang bigas, ay dapat lang po na magbaba na rin po tayo ng ating mga bigas sa ating mga sari-sari store. Isa pa po sa mga ibinaba ko paninda dito sa aking sari-sari store ay ang asin. Ito po ang Master Chef na asin. Since kumuha na po ako ng isang sako ng asin, ay ibinaba ko na rin po ang presyo ng aking panindang asin. Sa ngayon, ang bentahan ko ng aking asin ay tag 15 na lang po per kilo. Ano po. Iodized salt siya. Dating bentahan ko nito ay 20 ang kilo, since per sack na ang aking binili ay mas mura na maibebenta ang aking asin. So 15 na lang po ang per kilo ng aking asin, and then ang kalahati ay 8 at ang 1/4 ay 5. Ganon din po ang harina, per sack na rin po ang aking kinuhang harina. So, kaya mas maibaba ko na rin po ang presyo ng aking harina. Ang dating presyo ng aking harina, ang bentahan ko ay 15 ng 1/4. So, ngayon, dahil per sack ng aking kinuha, ay naibibenta ko na ito ng 12 na lamang po ang 1/4. So, ang 1 kilo ng harina sa ngayon sa aking store ay nasa 48 na lamang po. O, yan po, paubos na po ang isang sako. Dahil sa mas mura na siya ay mas naging lalong mabenta. Yan, mag-order na uli ako dahil paubos na po ang isang sako ng aking harina. Ganon din po ang asukal. Bumaba na rin po ang presyo ng asukal sa ngayon, kaya kailangan na rin nating magbaba ng presyo ng ating asukal. Sa aming pong tindahan ay ibinaba ko na po ang presyo ng aming asukal. Ang wash ko na dating 24 ay 21 na lang po ang 1/4. At ang white na dating 25, 23 na lang po. Ganun din sa brown na dating 25 ay 23 na lang. At ang negro kong asukal, ayan po ang negro. Ang dating bentahan ko ng 1/4 ay 27, ngayon ay 24 na lang po ang aking bentahan. Ayan po, kakaunti na nga po ang aking mga asukal. So, need ko na namang mag-order na muli
para may maibigay tayo sa ating mga customer. Ito pong asukal ko na maliliit na nirepack ko ay 5 piso po ang aking bentahan. Dumating ang ating in-order ng mga asukal mula sa ating suking wholesaler sa palengke. So, ano-ano naman yung mga panindang tumaas na kailangan na rin natin itaas ang benta sa ating mga sari-sari store. Siyempre, nangunguna na dyan ang sigarilyo. Lalo na ang Camel at Mighty and Winston. Dito sa aming munting sari-sari store ay nananatili ang presyo ng Marlboro, Fortune at Chesterfield. Dahil hindi pa po nagtataas si Marlboro, so stay put pa rin po tayo sa ating bentahan ng Marlboro. Ang itinaas ko lamang po sa aming tindahan ay ang Camel at ang Mighty and Winston. So, ito po ang aking price list ng mga sigarilyo. Ang Chesterfield ay 6 pa rin, ang Camel ay 7, ang Fortune ay 7 din, at ang Mighty ay 8 na. So, si Marlboro at Winston ay parehas pong 9 pesos per stick ang aking bentahan. Ito pa po ang aking stock ng mga sigarilyo. So, ang Marlboro po ay ganun pa rin ang presyo. At ang tumaas nga lang po ay ang Camel, Mighty at Winston. Ang isa pa sa mga tumaas ay ang itlog. Yan po. Ang itlog na dati-dati ay 7 pesos lang ang aking bentahan. Ngayon ay 9 pesos ko na po ibinibenta ang aking itlog. Isang klase na nga lang po ang aking binibentang itlog. Ito po ay 9 pesos ang bawat piraso. Ang kuha ko po nito ay nasa 230 per tray. At 9 pesos po ang aking bentahan. Ganon din po ang mga mantika. Tumaas na rin po ang mga mantika today. Ang dating bentahan ko po nitong coconut oil na gin size ay 34. Ngayon po ang bentahan ko na ay 39. At ito namang palm na dating 32 ay 34 na po ang bentahan ko sa ngayon. Ang 1.5 na palm, ang benta ko sa ngayon ay 135. Dating 125 lang, at ang 1.5 na coconut ay 175 na po. Ang dating benta ko nito ay nasa 140 lang. Mas malaki po ang itinaas ng coconut oil kaysa sa palm oil. Isa pa sa mga tumaas ay ang Magic Sarap. Ang dating benta ko ng Magic Sarap ay 5 pesos lang. Ngayon ay 6 pesos na. Tumaas siya ng piso. Ang mahal sa mga rekado ngayon ay ang kamatis. Bumaba ang sibuyas, kamatis naman ang nagmahal. So ngayon, ang ganitong size ng kamatis na dati-dating 3 piso lang ang aking bentahan, ngayon ay 6 pesos na. So na-double na. Na-double na ang presyo ng kamatis. Kaya kailangan nating magtaas ng presyo dahil tumaas din ang ating bili. Ang mga dilata naman ay nananatili pa sa dating presyo sa ngayon. Dahil ng mga nakaraang buwan ay nagsitaasan na ang mga dilata. So ngayon ay remain sila sa kanilang mga presyo sa ngayon. So, hanggang dito na lang mga kasari, sis and bro. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Kasari Sis Lorna TV. Thank you so much. God bless us all, everyone.